kaya nagkakaganito ay dahil nabihag ang ating Pangulong PBBM ng mga demonyo. Talaga maganda ang nangyayari ngayon. Sa halip na maging solid tayo dahil supposedly dapat naging magkakampi ang presidente at vice-presidente, parang gusto nilang mawala sa landas nila ang Alright. Okay. Gusto kong i-share sa inyo ang short video ni Madam Elizabeth Oropesa, mga diehard, original na Marcos loyalist na preso, nasaktan, tinergas, water cannon nung pag-alis ng Marcos family sa bansa papuntang Hawaii. Ito sila, Madam Oropesa, Alona Alegre, Covarrubias at iba pa. Sila yung talagang unang tumindig para sa Marcos family. Ngayon, sa kanyang video na ito is talagang kinumpirma niya na there is something wrong na nangyayari sa administrasyon ng Marcos Jr. At ipinaliwanag niya sinuportahan niya yung pahayag ni Senator Amy na ang kanyang kapatid na presidente ay napapalimutan ng mga Jejemonyo. Ano na lang. So, nakakasakit na isipin na itong mga tao na umasa sa magandang ibubunga ng Marcos Jr. administration na bayan babangon muli ay kabaliktaran ang nangyayari. So salamat at nagsalita na po si Senator Amy. Ito, sinusuportahan ni Miss Elizabeth Oropesa. Salamat yung nangyaring prayer rally sa Davao kagabi at nagsalita na si PRRD at iba pang mga speakers. Sana maliwanagan ng taong bayan sa totoong kalagayan ng ating bansa. At sana ang Diyos ang mag-intervene para hindi ito mauwi sa any form of political instability na magpabagsak sa ating ekonomiya at ang kawawa ang mga tao nasa laylayan. Okay, pakinggan natin si Miss Elizabeth Oropesa. Kailanman hindi dapat pagdudahan ang pagmamahal ng ating Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na si PBBM. Ipinagbilin ng kanilang ama sa panganay na anak ang kanyang kapatid na si PBBM. Pero hindi nyo rin pwedeng tawaran kung gaano kamahal ni Senator Amy Marcos ang ating bansa at ang ating mga kapwa Pilipino. At ang lahat na nangyayari ngayon ay hindi maganda. Sa tingin niya, kaya nagkakaganito ay dahil nabihag ang ating Pangulong PBBM ng mga demonyo. Nakikita niyo naman ang kalagayan ngayon. Ang gulo-gulo na. Ang hirap awatin ng mga masasamang tao. Wala ng takot. Hindi ginagalang ang presidente. Nabihag na ba talaga ng demonyo? Ramdam niyo naman po siguro, hindi ba? Sarili na niyang kapatid, si Senator Amy Marcos, na anak ng ating itinatanging Ferdinand Marcos, ang ating Apo Marcos, na pangulong talaga namang sinundan ko at pinakamamahal. Inalayan ko ng aking ilang taong panilbihan bilang isang loyalista. Hindi naman alam ng mga bagong loyalista kung anong pinagdaanan ng mga katulad ko. At hindi katulad ng iba ngayon na ipinangangalandakan yung mga kakarampot na ginagawa nila. Naaawa po ako sa ating bansa. Naaawa rin po ako sa kalagayan ni
Senator Amy Marcos. Alam ko kung ano nararamdaman niya. Kilala ko po siya, mga bata pa po kami. Alam ko kung anong nararanasan niya. Paano ang gagawin ng isang ate para matupad ang pangarap ng kanyang ama, ng dating presidenteng Ferdinand Marcos? Alam niyo ba na siya ang tumutugon sa lahat ng mga ipinagbilin sa kanya? Si Senator Amy, siya po ang nagsasakripisyo na mabash. Alam niya yun. Pero ipinaalam pa rin po niya sa lahat ng mga tao na hindi siya komporme pag meron ng mali. Hindi po talaga maganda ang nangyayari ngayon. Sa halip na maging solid tayo dahil supposedly dapat naging magkakampi ang presidente at vice-presidente, parang gusto nilang mawala sa landas nila ang vice-presidente. Ako po, kahit anong mangyari, susuportahan ko ang ating vice-presidenteng si Inday Sara Duterte. Sumuporta po ako kasi sa kanyang ama noon at tagumpay naman dahil yung paglilingkod ng kanyang ama na si President Duterte ay walang pasubali. Ako po kasi takot na takot sa mga adik. Yun ang unang napansin kong nawala. At ako po'y palaging biyahe ng biyahe. Yun din. Tuwan-tuwa po ako nung nasuheto yung mga taga-airport. Lalo na nang sinabi ni Presidente Rudy Duterte na ipapakain dun sa taong nagplant ng bala kapag ka nahuli niya. Yung mga ganun. Nakikita mo yung determinasyon, yung tapang, yung kaalaman kung paano patakbuhin ang ating bansa. Ito, yung ngayon po, hindi ko po tinatawaran ang kaalaman ng ating presidente. Kaya lang, hindi ma-deliver. Hindi mo maramdaman, hindi mo makita. Puro talk show. Paano na tayo? Paano na po? Wala po akong gustong maging kalaban. Ang gusto ko nga po maging magkakampi tayong lahat. Magtulungan. Tulungan si President PBBM na siyang mamahala. Siya ang maging pinuno ng ating bansa, yung totoong pinuno. Siya dapat ang magpatakbo. Parang hindi po siya presidente Ako, marami na namang magagalit sa inyo. Pero wala po ako magagawa. Kailangan ko